May dapit sa buntagon mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa lain na pud nga higayon nga igatag kanato. Salamat sa adlaw nga iyang gilugway. Nga diin diha sa tong pagkatulog adunay lain na pud nga kabuntagon, adunay adlaw nga misidlak diha sa matag usa. So, salamat sa Ginoo sa mga panalangin nga ihatag sa nanglabay nga mga adlaw sa semana. Medyo sige tagpagot ani. Tungod siguro sa tuwang timpo. Sa muinit ulan night time nga di ko katulog kay kawon og kubo pero sila ana man yun ang kinabuhi mga igsoon samtang dapat ta diri sa kalibutan na daghang mga pagsulay labi na ni mga balatian matakboy diha sa itong kinabuhi apan atuloman na aduna kita usa ka Dios nga gamhanan ngandang mutabang diha sa tuang mga suliran sa atong mga kabalaka diya sa itong mga kasing-kasing. So, nini kabuntagon, atong tunan ang usa ka tema. Sumala sa itong mabasa diha sa Matthew Kapitulo 28. Namoy dugukan diha sa tuang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo nining adlaw. O biduol si Jesus nga nagsulti kanila nga nagaingon. Ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. Salamat sa pagbasa. Dini mga igsoon atong nabasa ang Biblia nagingon ang tanan kagahom gihatag kanako sa langit o sa yuta. Unsa ang gihatag? Diha sa atong Ginoo pagbulutan. Kagahom. Buti pasabot nga nini atong kapanahonan karon ang tanan nga mga buluhaton diha sa espirituhanong pagkinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo ang tanan asa magsukad diha sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Sa laktod, kung imo tanawon mga igsoon na ang tanan nga pamaagi nga makapahimuot sa Dios kung buhaton sa tao maghatod kaniya diha sa langit. So, way tao magimbiyalan Why tao magitagaan sa Ginoo nga, oy, ikaw tarpulano. Ikaw mo'y magdumala sa kuwang mga katawhan, tibuok kalibutan. O baoni igsoon ang nahitabo ni atong kapanahonan karon. Nga doon ay mga pundok sa mga reliyon nga na sila'y giilang at tao nga mao'y labaw o kaha. Gila nila nga muraog leader, tibuok kalibutan o sa usama ka lugar. Which is, dili mao ang giron diha sa balaang kasulatan. So, atong tunan mga igsoon. May tungod diha sa music. Kanang tulunggon. O sana igsoon ka, kini mo music. If we talk about music, adunay duha kamatang. Ang music mga igsoon. Unsa man na siya? Kanang gitawag og vocal o instrument. So sa music, adunay naglangkob ka duha ka butang. Kanang bukal, kana ato ang paningog or akapila o kanang mogamit ka og instrumento, musical instrument. That is also music. Kung atong tanaw igsoon kining failure ni Saul sa daang tugon, kung namoy Biblia, pwede nyo tanawon. Ako na siyang i-summarize mga igsunan aron sa paghatag o pagpasabot nining maong events. Nga diyan kini si Haring Saul, gisugo siya diha sa kanabang na siya'y gibuhat igsoon nga wala gyud makapahimuot sa Dios. Kung atong tanawon, naay mga kakulangon diha sa pagtuman ni Saulo. Adunay sugo mga igsoon nga gihatag ang Dios diha sa verse 3. Unsa may atong babasa diha? Busa lakaw og hampaka si Amalek og hutda paglaglag ang tanan nga anaa kanila og ayaw sila pagawasa kundili patya ang lalaki og babayi, bata og
suso, masuso, baka, o karnero, kamilyo, o asno. Okay. O di na ito nakita maigsoon kung sa may gisugo. Ingon na Dios, ingon si Jehovah, lakaw kang baka si Amalek katong ilahang kasikpit nga nasod. Kay mo man na igsoon ang pangitabo sa daang tugon nga ang mga silingan nila nga mga kingharian magsinulungan na sila aron mudako ang ilahang gingharian. Hapakon ni Saul si Amalek o kung siya buhaton, hutta paglaglag ang tanan nga na kanila bot pasabot no man's land. Tanan patyon yun. O ayaw sila pagpagawasa, walay pwede nga makaligawas. Patyon tanan ang lalaki o babae. Bata, kanang mulakaw na, kabata, o kanang masuso, kanang puya. Walay ipili, patyon yun. Hasta ang baka, karniro, kamilyo, asno, tanang mga kahayupan, tanang mga tao, patyon, walay gipili. Versikulo 4. O si Saul nagpatawag sa katawuhan o giihap sila dito sa tilaim. Duruha ka gatos kalibong sundalo nga naglakaw og napulo kalibo katawo sa Huda. Oh. Muna igsoon ang ginaganon sa mga sundalo, igsoon nga kauban ni Saul diha sa pagsulong ngadto kang Amalek. O di niya ito nakita mga igsunan nga diha silang gibuhat sa verse 7 atong pagkabasahon. Og si Saul nakadaog sa mga Amalekahanon sukat sa Habila kung muadto ka sa Sur nga anaa atbang sa Ehipto. O din ito nakita nga nabuntog ni Saul ang mga Amalekanon nga maong ilahang leader mo si Amalek. So nakadaog siya. Ato nakita diya sa verse 8. Og iyang hidakpan nga buhi si Agag, ang hari sa mga Amalekahanon, o gihurot paglaglag ang tanang katawuhan sa sulab sa pinuti. So, ilang nadakpan si Agag. Oh, ang hari nga matod pa diri sa verse 8. O gihurot paglaglag ang tanang katawuhan sa sulab ug pinuti. So naa sila gibilin nga buhi katong hari. Pero ang tanan, ilang patay, pinagi sa sulab, sa pinuti. Verse 9. Apan si Saul og ang katawuhan, nagpagawas kang Agag, og ang labing maayo sa mga karnero, og sa mga baka, og sa mga pinatambok, og sa mga nating mga karnero, og sa tanan nga maayo, og wala mubuot sa paglaglag nga hurot kanila, apan ang tagsa-tagsa ka butang nga talamayon og walay pulos ilang gihurot paglaglag. Dili sa verse 9 nagulagoy mga igsoon nga si Saul iyang pagawa si Agag kanang iyang gikuan ba wala niya gipatay. Oh. Iyang gibuhi mga igsoon. Dayon ang labing maayo sa mga karniro, kato mga tambo kayo, mga gwapo kayo, mga balibo, mga panit, mga gwapo quality nga mga baka, o sa mga pinatampok nga nating mga karniro, o sa tanan nga maayo. So tanan nga mga hayop nga maayo ang ilang nakita, kung sa gibuhat nila mga igsoon, matod pa din o wala bubuot sa paglaglag nga hurot kanila. Ila di ay buhi mga igsoon. Kini sayang ni kung nadunig pauli ni. Mura ginana ba? Pero ang mabutang nga wala ipulos ka na mga diwang na kayo, matiguang na kayo nga mga karniro, mga hayop diya, unsa pa na diya. Sa giyon diya, ilang yurot pag laglag. Pero ang sugo mga igsoon, kung tanaw na to, sumala sa itong gibasa kanina, kung ito nilang patay, walay ibilin nga buhi.
Tanan nga mga hayop hotdon og patay. Pero kung sa may gibuhat ni Saul kung sa maniyang failure Rigson, asa man siya napakyas, adunay mga butang nga iyahang gipili. O kato mga tampo kayo nga mga hayop, wa niya patya. Bisan ang hari, wala niya patya. Muna to nakita mga igsoon. Unya, verse 10. Unya, nahiabot ang pulong ni Jehovah kang Samuel nga nagaingon. 11. Nakapasa basol kanako nga akong gibutang si Saul aron mahimong hari kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako ug wala nagatuman sa akong mga sugo ug si Samuel nasuko ug siya mituaw kang Jehovah sa tibuok nga gabi. Kini si Samuel mga igsoon, muna siya ang propeta sa ilang kapanahonan. Kini si Samuel. Unya nahiabot ang pulong ni Jehovah kang Samuel. So, ang Dios nakig-istorya siya diha sa kang Samuel maigsoon. Pinagi sa usa ka namay daghang pamagi igsoon communicate ang Dios diha sa tao. Ngayahang alagad pinagi mga damgo, mga pananawon. So ang pulong ni Jehovah miabot dito kang Samuel. Mabot pa ni Jehovah nga Dios, nakapabasol ka nako ang akong gibutang si Saul nga mahimong hari. Oh, nagbasol ang Dios. Ngano nga si Saul iya gihimong hari. Nganong nagbasol man igsoon ang Dios nga iya gihimo si Saul nga hari kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako. Wa na mutuman igsoon si Saul sa sugo sa Dios. O si Samuel nasuko siya kay siya may ang propeta mga igsoon. O siya mituaw kang Jehovah sa tibuok nga gabi. Kung mo tanawon igsoon ang sugo hotdon og patay way piling diha sa mga alam Amerikanon. Pero nakita ni Saul nga nailagay ka mga nindot nga mga hayop nga mga pinatambok. Dadon ako ni. May nalang niya ko ni padaghanon. Bisa ng hari, wala niya patya, pero ang sugo, hotdon og patay. Mato din ato makita makigsuonan, diha sa unahan, kung atong tanawon, sa verse 13. Og si Samuel miadto kang Saul, og si Saul miingon kaniya, binulahan ikaw ni Jehovah, ako nakatuman sa sugo ni Jehovah. Tanawa, parte pag yung burita, namakak paghapon si Saul, wala niya miakse, buhat niya diakse, pangyahang kasipanan. Kura ba kuwak, sa gatangag na, muingon na gyapon og wa, di ba? So mayang gingon, sa verse 13, sa diha nga nakikita na si Samuel diha sa iya, mingon siya, binulahan ikaw ni Jehovah, ako nakatuman sa sugo ni Jehovah. Iya pa yung giklaim nga siya nakatuman mga igsoon. Verse 14. Og si Samuel miingon, unsay kahulugan niining pagtiyabaw sa mga karnero sa akong mga igdulungog ug ang pag-inga sa mga baka nga akong nadungog. Tingala si Juan, utana dayon si Samuel nga, naano ko nadunggan nga gainga nga mga baka, unta, dili man siya ingon nga kamalig nga hektanan o butanganan sa mga kahayupan. Nganong na may mga baka nga naginga, kung madunggan, nga nagyabaw ka mga karniro. Amo mo, itong ilang ipang greenhouse, mga igsoon, gikan sa lugar sa mga alibiganon, nga ilang gisulong, katong ilang ipang dala. So, ato nakita, diha sa verse 15, og si Saul miingon, ilang gidala sila gikan sa mga Amalikahanon, kay ang katawuhan nagpagawa sa labing maayo sa mga karnero ug sa mga baka, aron sa paghalad ngadto kang Jehovah nga imong Dios ug ang uban gihurot namo paglaglag. Kanawa, ngita pa yun siya kining justify ba? Usaya mangod, bisan pa diya sa kinabuhi sa tao, ang iyang sala nga gibuhat, mangita pa yun siya kining alibay, aron mo justify sa iyang sayop nga gibuhat, aron mahimo siyang murag
dili kayo guilty ba diha sa pananaw sa uban. Aron makakita siya o magkuha sa simpatiya sa uban nga bisan siyang gibuhat na bay mo uyon diha sa ilang sayop nga gibuhat. So ang iyang rason amo nang gidala gikan sa mga alimigan noon kay ang katawan nagpagawa sa labing maayo. Amo nang buhaton, amo nang gamiton sa paghalad diha kang hiyubang. Di ba? Oh. Pero ang uban among gihurot, pero ang sugo hudton og patay. Ang ilang alibay, amo man ang gibilin kay gamiton sa paghalad nga diha sa Dios. Wala pag rason ba nga ang awat ko, nanulis ko, pero ang titulis kana na mga dautan nga tao. Kana mga kurakot nga mga tao di nang mga tinulis among itabang diha sa mga nagkalisod. Mura ginana ba nga rason mga igsoon. Bisag kung saan na to og sulti o pasabot igsoon basta ang sayop yun na siya. Muna to nakita mga kaigsuonan. So, muna ito nakita nga diha sa unahan nga mga bersikulo kung imong pagkabasahon mga kaigsuonan ang Dios wala gyud siya nahimuot mga igsoon. Wala gyud siya namati. Ato pagkabasahon diha sa verse 21. Apan ang katawan mingdala gikan sa inagaw sa mga karnero ug baka, ang labaw sa mga linaglag nga butang aron sa paghalad kang Jehova nga imong Dios didto sa Gilgal. Oh. Padayon sa 22. Og si Samuel miingon, si Jehova may dako bang kalipay sa mga halad nga sinunog o sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova. Ania karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad ug ang pagpamati kaysa tambok nga mga laking karnero. So ingon diha ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Sama na sa usa ka tawo nga nagluhod gikan sa pultan taman sa altar, pero ang pamagi diha sa iyang pagsimba dili makapahimuot sa Dios. Ina na isab ang kahimtang mga igsoon nga bisan pag unsa kadaghan sa gihalad ni Saul nga mga matambok nga mga karnero, although mo na siya ang way sa pagsimba sa Dios kana maghalad kang sinunog, pero ang paagi asa nimo gikuha mura ka na bitaw gini aron ka makatabang mangawat lang ka dili man amaw mga igsoon. Ang sayop dili gyud na siya maka-justify aron mahimo gusto. Muna to nakita nga dili mahimo nga makahimo si Saul og mayo sa tubangan sa Dios kung ang pamaagi dili sumala sa iyahang gibuhat. So, muna igsoon ang gibuhat diha sa balaang kasulatan verse 23. Kay ang pagsukol samara sa sala sa lumay ug ang pagkagay sa kasing-kasing samara sa pagdiwata ug pag-alagad sa mga Diyos tungod kay imong gisalikway ang pulong ni Jehova, siya usab magsalikway kanimo gikan sa pagkahari. Oh. Kanang pagsukol mga igsoon kanang pagsukol ba nimo sa Dios, wala na siya kalainan sa sala diha sa lumay. So kini ang lumay mga igsoon sala gyud na. Oh. Ang pagkagahi sa kasing-kasing kanang tig-aba bisag tudloan nimo nga mao ni ang husto, mao ni siya ang tinuod, gahi gyud og kasing-kasing, wala na siya kalainan diha sa pag-alagad og mga pagdiwata o pag-alagad sa Dios. So kini ning diwata igsoon, dili gyud ni siya diay makapahimuot sa Dios. Pero naay mga tao gihapon nga maghimo og pag diwata mga igsoon. Muna to nakita. So dinhi mo ni igsoon ang mga sayop nga gibuhat ni Saul diha sa iyang kapanahonan nga wala gyud pahimuot sa Dios. Saul excuses not acceptable. Wala gyud, dili gyud madawat igsoon ang rason ni Saulo. Bisag unsaon ni imong nga kini imong gibuhat manggod nga nanguha aming mga tambok nga mga karnero, mga baka aron gamito na mo ni nga mao ihalad. Dili na igsoon kay ang sugo huton mapatay.
Ngano nagbili naman siya. So ingon diyan ni Samuel, ang pagtuman, to obey is better than sacrifice. Ang pagtuman mas labi pang maayo kaysa paghalad. Bisan pa maghalad ka diha sa Dios, magsimba ka diha sa Dios, pero ang imong pagkinabuhi walay kasaban. Kanunay gihapon ka naghimo sa mabuta nga supak sa kabubuton sa Dios, wala rin po na kapuslanan, mga kaiksonan. Bisan pag tanang adlaw nga naka sa simbahan, o nagsimba ka, pero ang way sa imoang pagsimba, dili mao ang kabubuton sa Dios, dili nagyapon na siya ikson dawaton sa Dios. So about music. Kay na naman ta sa bag-ong tugon. Sumala pa sa Matthew 28, itong gibasa ka ganina, nagulagway ito, nag-isgot to, nga ang gagawang gihatag ito kang Kristo. Meaning to say, pag gihatag na ang tanan, itsapuira na ang tanan nga mga authority, nga nang labay, sa wala pa ang atong Ginoo, gipadala sa kalibutan. Sa wala pa ang Ginoo, ang atong mga musical instrument, atong nakita nga mabasa diha sa daang tugon, sa ilang kapanahonan, okay to siya. Nga naman, kay moment to isod ang sagad nga gibuhat sa mga katawan, labi na ni David. Pero diha sa bagong tugon, kay na may bagong tugon, ang daan, dili na yun siya mauang bago. So may tungod diha sa pagsimba, unsa man ang gamiton. Muna itong tanawon, dili ta maghimo og kanang justification ba nga, ang among maninggibuhat kay para man sa Dios. Sa para igsoon sa alibay ni Samuel ani Saul. Nga ang ilang paghalad para kuno sa Dios, pero dili man to mao ang paagi mga kaigsunan. Efeso 5:19 unsa atong mabasa. Nga magsinultihay kamo nga may mga salmo ug mga awit ug mga alawiton nga espirituhanon nga mag-aawit ug magaambahan nga dinuyugan sa inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Sa gingon niya sa balang kasulatan, speaking. Sana speaking, isulti. When you sing, you are talking, you are speaking. Diba? Sa laktod, unsa may atong i-speak, mga salmo, sana mga salmo, kung imo nang tanaw nigsuon, mga ginaray nga mga alawiton. Diba itong mga alawiton? Pariho-pariho o kining naamay ritim ba o ginaray. So diha sa pagsimba diha igsoon may tungod sa panagkatigom sa mga Kristohanon. Ang atong babasa sa Biblia is speaking one another. Mukanta ko, mukanta ka. Ang matag usa kanato nagakanta, nagaistorya ug ang awit diha sa pagambahan sa Dios, nakadasig kanako ang inyong pag-awit, ang akong pag-awit nakadasig kaninyo. Muna ang ingon sa Biblia, speaking one another. Di ba? So, kitang tanan mo cooperate, kitang tanan mag-aawit. Unlike sa gibuhat sa uban, nasa ilang choir, ang ilarabang rason, may mabasa diha sa Biblia nga kung naay choir, may impierno. Sama na naigsoon sa gibuhat ni Saul. Diba? Naghimo siya o kining nag-justify siya sa iyang gibuhat, although wala man po giingnan dito nga kung nakay buhion, may impierno ka, mamatay ka, wala man. Pero ang gingon diya, kung usay sugo, tumana. Dili kay murason, pagod ka. So muna ang gibuhat sa mga tao sa itong panahon karon, murason sila, asa man mabasa nga may impierno ang mugamit ng tulunggon. Ayaw na pangita o asang mabasa ang tanawa unsay sugo. Di ba? Kaya naman ang samputan diha sa sugo, either makapahimot sa Dios or makasala ka diha sa Dios. So ang atong mabasa diha is matod pa sa balang kasulatan sa verse 19, kung atong balikon mga igsoon, nga magsinultihay kamo nga may mga salmo o mga awit. Speaking, kanang pag-awit igsoon nato, it looks like nag-istorya ta, mga alawiton nga espirituhanon, nga mag-aawit o magambahan, nga dinuyugan sa inyong kasing-kasing. Atong mabasa, atong naklaro, nga diha sa pag-awit, unsay iduyog. Ang atong mabasa, kasing-kasing. Ay nagpakita diha nga, anaday mabasa diha nga kung mugamit tulunggon may impierno.
Muna yung mga rason igsoon sa mga tao nga dili kontento kung unsa ang naa sa Biblia. Asa man mabasa diha nga kung mogamit og mga choir, mga impierno. Nada kay mabasa diha nga nagamit og choir ang gingon diha. Unsa sinultihay nga may mga salmo, mga awit o mga alawiton nga espirituhanon nga mag-awit o mag-ambahan nga diniyugan sa inyong kasing-kasing. So kitang tanan mag-aawit. Basahin mo ang unang Korinto kapitulo 14, ang tanan ay alawiton. Muna itong basa mga igsoon. So therefore, kitang tanan kinahanglan nga mag-aawit. So, di na mo himo pa og rason. Kinsa man ta nga mo himo og rason mura tag Dios, labaw tag Dios. Kadi ang isugo si Noe. Noe, paghimo ka og arka, maghimo ka og arka sa kahoy nga guber. Basahin mo ang Hebrew chapter 11, gituman ni Noe ang tanan nga sugo sa Dios. Wala niyo nagingon si Noe nga unyag mugabit ko kakasya Ginoo. Wala man nagingon si Noe maison nga wa man ka nagingon ko Ginoo nga mugamit ko laing kahoy gawa sa guber, mugamit ko lawaan. Panunod ang arka, wala man. Inana igsoon ang una-una sa mga tao ng atong kapanahonan karon. Muhimo sila grason, aron sila maka-eskapo sa ilang mga gibuhat. Aron mahimo ba nga, okay na yun ay magamit og tulunggon kay, wag mo'y mabasa diha nga, kung magamit ka og tulunggon, may impyerno ka. Nya, wag man kay mabasa diha sa Biblia nga, bawal mo gamit og shabu, magsabo po dahil ka. Diba? So ayaw, pag kita mabuta, kadili mabasa, makontento ka sa mabutang mabasa. Muna ito makita, makiksunan. Okay. Diya sa, kung sa magitudlo sa pag-umtugon, Kolosas 3, dugang, kining tanan, mabasa na to sa pag-umtugon. 3:16. Oh. Apoy ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayud, diha sa tanang kaalam, nga magtinudluay ug magtinambagay kamo ang usa ug usa, uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton nga espirituhanon, nga ambahan kamo uban ang grasya sa inyong kasing-kasing ngadto sa Dios. Ingon na sa verse 16, let the word of Christ dwells on you. Papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayod. Unsa nang dato? Abundance. Meaning, ang pulong ni Kristo, ang pulong sa Ginoo, papuyon sa atong kasing-kasing, ayaw sa guli og lain. Dili mo sa gulan og lain pagtulunan nga dili kang Kristo. Muna ang ingon diha sa ikaduhang 1:9, nga kung maguna-una ka og dili magpabilin sa tuluan ni Kristo, wala kay Dios. Muna ang gitudlo diha sa Biblia nga ang pulong ni Kristo atong papuyon sa kadato diha sa tanang kalam nga magtinudluay o magtinambagay kamo sa usa-usa uban sa mga salmo. So diha sa pag-awit nagtinudluay ta kay atong mga alawiton igsoon naman ay mga mensahe, na mga message. When I speak, when I sing, when you sing, nagtinudluay ta. Dili kay ang choir ay gakanta, kamo nga galingkod, wala mo nagkanta, nagtinudluay pa mo ana. Igo na ka naminaw. Ang katudlo niya matong ga-choir. Pero ang ginoon sa Biblia, ang matagusan ka nato, adunay alawiton. Oh. Matagusan ka nato, magtinudluay, magtinambagay. Ang balang kasulatan, ang mga alawiton nga espirituhanon, makatambag ka nato. So, sa atong panimahon, adunay pag-abahan, mga alawiton nga espirituhanon, dinuyugan sa inyong kasing-kasing. Atong pas Efeso 5:19 o sa Kolosas 3:16. Mao na ang itudlo igsoon. That is the authority nga atong mabasa nga gibilin sa atong Ginoo diya sa iyahang iglesia. Ginoon, katong mga tao nga gawa sa iglesia sa Ginoo, dili kang Kristo, maghimo dito sila ng mga pamaagi nga dili kang Kristo, kaya nilang pundok dili man pud kang Kristo. Dili sila makahimo sa pagtuman sa sugo sa Ginoo kay dili man sila katawhan sa Dios. Mo na igsoon ang kamaturan. Wa man gani sila magdala sa ngalan ni Kristo,
Labaw na nga dili na dadaw na pagtulunan sa atong Ginoo kay sa ngalan mamangani wa mangani sila magdala. O muna na makita mga igsoon nga gitudlo diya sa Biblia. So ang unsa man ang mga example nga itong mabasa, dugang pa, Marcos 14:26. Og sa nakaawit sila og usa ka alawiton, nangadto sila sa bukid sa mga olibo. O kining atong mabasa nga gibuhat sa mga tinunan, nag-aawit. So pag nag-aawit, ato makita mga igsunan nga sumala sa itong pagsugod kagay na adunay duha lamang ka klase sa music, bukal or akapila o musical instrument. So ato mabasa diya sa Marcos 14:26, nag-aawit sila og alawiton, sing. Kung naay playing, that is another term unta. Pero ang atong mabasa diya, sing. Buhat 16:25. Apan sa may tungang gabi si Pablo o si Silas nagaampo og nagaambahan sa Dios og nagapatalingog kanila nga mga binilanggo. So diya sa 16, si Pablo igsoon o si Silas na priso. Anong na priso man sila? Kay duha lamang gud igsoon ang reliyon sa ilang kapanahonan, kanang reliyon sa mga Hudiyo o kanang Kristohanon. Unya kay mas majority man ang reliyon sa mga Hudiyo. Pag naay magtudlo og kanang against or sukwahi ulain nga pagtulunan, presoon sama sa gibuhat nilang Saulo, gipreso sila kay nagwali sila may tungod sa dalan, the way of Christ. So napreso sila diya sa verse 25. Ayaw ina nga inigsulon nimo dahil sa prisuhan, dili gani sa tuwang panahon. Kung musulod kag prisuhan, himulbulan manggari ka, hikapkapan ba? Dili ka pwede makasulod og mga butang diya sa imong sinda. Labaw na siguro og asa ba kita og kini mapreso nga magdadala og sista dito sulod. May dili na pangwaon sa mga gwardiya ug nakay gitara diya or mga keyboard. Hagbay na ng kwaon igsoon sa mga magbalantay sa bilangguan. Pero ato nakita nga ilang gibuhat din nagampog, nagaambahan sila sa Dios, nagadayeg sa Dios, o nagpatalingog kanila ang mga binilanggo. So, nag-aawit paghapon sila igsoon ang ilang gibuhat. So, diya sa bilangguan, ang ilang gibuhat sa pagdayeg sa Dios, sila nag-aawit. Pero kung mo tanawan mga igsoon, kini mga pundok sa mga reliyon nga nagamit ng mga tulunggon, aduna sila mga alibay ba? Kanang sa tuwa pa na scapegoat o scapegoat para mahimo bitaw nga ang ilang gibuhat dili kayo makita sa uban nga sayop aron ang ilang mga membro sakto yun mana na sila mga excuses unsa may ilang mga excuses may na sila gigamit man na ni David kung bayan pa manong si David nagamit man muna ilahang excuse. Muna ilahang rason. It was commanded. Diyan makita igsoon. Asa man siya gitugot, asa wala gitugot. Ikaduhang Kronikas 29:25. 25. Ikaduhang Kronikas 29:25. Ug iyang gipahamutang ang mga libihanon sulod sa balay ni Jehova uban sa mga piyang-piyang uban sa mga kinuldasan nga tulunggon ug uban sa mga alpa sumala sa sugo ni David nga ay og ni Gad nga manalagna sa hari ug ni Nathan nga manalagna kay ang sugo iya ni Jehova pinaagi sa iyang mga manalagna. Okay. So kining libihanon mo ni sila ang nagtrabaho diha. Ang ilang trabaho na sa templo, diha sa tabernacle. Muna ilang trabaho mga igsoon. So sa tuwa pa ni mga kanang mga pari, naras kong binto, bro, anak.
So kini mga Leviano, nara yun sila diya sa tabernakol. Pato ba din sa sulod sa balay ni Uba, adunay mga piyang-piyang. Oh. So kung tanaw mo na mga gibutang din o kinuldasan. So may daghang kinuldasan, mga gitar, mga alpa, mga isuon, mga naikwirdas. Pero wala matakitag na mga kwandre, organ. Kung imo tanawon, kung ang basihanan nila nga gigamit ni David na organ unta, wa man po'y organ. So sila na nagamit og organ, dili sila makakuha og bersikulo sa bagong tugon nga gigamit ang organ sa panahon ni David. Ngano man ang atong mabasa dinhi is tulunggon na ay mga piyang-piyang, mga alpa. Pero ato makita ang kaigsuonan nga kini nahitabo sa daang tugon. Sa daang tugon, og niya ng panahon na wala pa'y Kristohanon. Wala pa si Kristo miyani sa kalibutan. Okay, padayon ta. Mayroon na sila. Nagamit man si David lagi og mga instrumento. Wa man lagi nasubuan Dios. Og si David po nagamit og halad na sinunog. Salmo 51:19. Unya ikaw mahumot sa mga halad sa pagkamatarong, sa halad nga sinunog, o sa tibuok nga halad nga sinunog. Unya igahalad nila ang mga laking baka sa ibabaw sa imong halaran. Ang iguan nila nga example nga gigamit ni David tulunggon. How about animal sacrifices? Ngano wa man sila nagamit og halad nga sinunog, ang ilang gipili kato namang tulunggon. Kay murag affordable ra ang tulunggon. Nya kini animal sacrifice, kada tigom, kada halad, kada simba, maghalad man. Mahurot ang ilahang hayop. Ang problema lang, watay kahayopan. Paglugos, magitagbuhay o baboy gani kay mahal kayong pagkaon. O niya, magamit tayo ng animal sacrifice. So, muna ito nakita mga igsuunan na kung ang imong excuse, ang imong rason nga si David nagamit og tulunggon, o niya si David nagamit og halad niya sinunog, anong wa man magamit og halad niya sinunog? Kung si David mao inyuhang panag-ingnan. Unsa pa gyud? Si David adunay daghang asawa. O masahon. Ikaduhang Samuel Kapitulo 3:2. Oh. 2 Samuel 3:2. Taman sa unahan. Sa kinilang ano, verse 2. Sige. Verse 2. Verse 2. Kung David nakatawo mga anak na lalaki dito sa Hebron, o ang iyang kamagulahan mo si Amnon, ang Ahinoam, na Jezreelanon. Verse 3. O ang iyang ikaduha mo si Jezreelah, kang Abigail, na ang asawa ni Nabal, ang Carmelohanon. O ang ikatulo mo, Absalom, na ang anak na lalaki ni Macha, ang anak na babae ni Talmay, alis sa Kristo. Sa 4. Ug ang ikaapat mo si Adonias, ang anak na lalaki ni Hagit. Ug ang ikalima mo si Salatias, ang anak na lalaki ni Abital. Ug ang ikauno mo si Jetiab, kang Iga, asawa ni David. Kini mo ay mga tao nga David dito sa Hebron. So dinhi iso na makita nga kung ang imuhang gikuha nga example o panag-ingnan si David, migamit siya og tulunggon og ang Dios wala nagpadlong sa iyahang gibuhat. How about polygamy? Kanang daghan og asawa. Si David daghan sa mga anak sa nagkadaiyang mga babae. Ngano wa man pud nila buhata? If si David ang ilahang example, si David nagamit og burnt offering, halad niya sinunog, ngano wa man nila buhata? Why pick some certain walk or mo ni atong buhaton na pilion na to kini dili lang taani. Pwede ba nimo nang pilion mga igsoon? Nga si David wa man pud badlungan ngano wa man nila buhata. Muna ang ilang mga alibay ngano nga mogamit sila mga musical instrument mga igsoon. Moingon din sila.
Wala may mabasa diha sa bagong tugon nga dili mogamit og tulunggon. Kada kay mabasa diha brad nga bawal. Ang atong mabasa diha nga ang mga Kristiyanon unsa ang ilang gibuhat, unsa ang ilang gigamit, unsa ang ilang giduyog panahon nga sila nagdayeg sa Dios. Ay napangita ko mga butang nga wa may mabasa diha sa bagong tugon nga gidili ang paggamit og tulunggon. Ngano man tungod kay hilom ang bagong tugon. Hebreanon 7. Kay nailisan ang pagkasaserdote tungod sa kinahanglan usab ang kasuguan nailisan. Kay ang ginapamulungan ay pamulungan niining mga butanga sakop sa lain nga banay. Nga gikan niini wala tawo nga nakaalagad sa halaran. 14. Kay dayag gayud nga ang atong Ginoo natawo gikan kang Huda nga niining banaya si Moises wala magsulti mahitungod sa mga saserdote. So, ato nakita mga igsoon nga sa diha nga gilisan ang pagkasaserdote ang kasuguan pod gilisan. Sa laktod katong gibuhat sa daang tugon nga ang mga Libihanon nag-andam og mga tulunggon diha sa tabernakulo. Kay gilisan naman ang pagkasaserdote kag ila man saserdote igsoon kanang tawanon unya ang atong saserdote langit nun man which is Jesus Christ. So gilisan pod ang kasuguan. Pero sa daang tugon pa ng igsoon ang mga pamaagi nga gibuhat ni David miabot ang panahon nga ang tanan di ka naaligmugan na ang Dios, gisabaan na ang Dios, mao nga iyang ipahunong, mao na nga diha sa bagong tugon hilom na ang bagong tugon may tungod sa mga tulunggon kay kining tanan gipahunong na gibadlong. Amos 6:5. Amos 6:5. Sa may atong mabasa diya mga igsoon. 5. Nga nagaawit sa mga alawiton nga walay hinungdan, dinuyugan sa huni sa violin, ug nagamugna alang sa ilang kaugalingon mga tulunggon sa musika sama ni David. Oh. So, kung mo tanawon ang 5:23, unahan, patong pa din ipalayo niyo kanako ang kasaba sa inyo mga awit. Kaya ko dili mamati sa huni nga mananoy sa inyo mga violin. May bawal niya brad. Padayon na to. Munang pag-abot niya sa 6:5. Kaya ilang gikuha ang example, mao man si David, diha sa pulong ni Jehovah, pinagi ni Propeta Amos, ingon diha nga nag-awit og mga alawiton nga walay hinungdan. Nganong wa may hinungdan? Dinuyugan sa huni sa violin o nagamugna alang silang kaugalingong mga tulunggon sa musika sama ni David. Sato pa na ginigibuhat ni David ay sa panahon ni Amos gibadlong na. Moingon po nanguban nga unya kinsa may gibadlong diha Kristohanon. Kinsa may gibadlong diha di ba mga Hudiyo? Kinsa man una nga nagamit og tulungon di ba mga Hudiyo? So ato pa mga Hudiyo nga kagahimo ni gibadlong sila unya. Ngano mugamit po ka ng Kristohanon nga mamapuga suguan. Gibadlong magana itong nagpasiugda, nagsugod og gamit og mga tulunggon sama ni David. Unya ikaw inon nga dili Hudiyo mugamit pud ka. Imong rason wa man pud badlonga mga Kristohanon. Gibadlong ka itong gitugtan. Ikaw na mahinuon nga wa suguan mohimo ni noon. So ato nakita nga diha sa mga Kristohanon atong mabasa nga sa ilang pag-awit Efeso 5:19 ang gamiton kasing-kasing. Nganong mag-unaman ta sa mabutang nga wala gi padayag diha sa balaang kasulatan mga igsoon. Dili ta moingon nga wa may mabasa diha brad nga bawal, wa may mabasa diha nga may impierno. Rason lang yun mga igsoon aron ang ilahang gibuhat nga mga sala dili sila ingon kantong guilty ba, pero
in the first place, wala jud sila ko sugo mga igsoon. Dili na importante ang sugo. As long as naay mga example sa mga bag-ong or unang mga Kristiyanon sa panahon nga sila nagasimba sa Dios. Okay? Kung ang ilang mga alibay, ang ilang mga rason, mga pangaturungan, may tungod sa tulunggon nga wa may mabasa diha Brad. Sama na nga, wa man po mabasa diha sa Marcos 16 at basahon ni. Ang mutuo magpabautismo mamaluwas ako Oh. ang dili mutuo pagahukman sa silot. Nya mayroon po nga sa mga mabasa diha nga bawal ang bata bunyagan. Wa may mabasa diha literal nga bawal ang bibis. Pero kung sakto kang pamuot mga igsoon, na kay buot, dili kay magpakawalay buot, kaklaro na ang mutuo kung magpabautismo niya ang bibis na alay pagtuo. Klaro na mga igsoon nga wala. Di maganda kabalo siya ngalan. Di ka nakabulo mangilo. Kanang bibi. Kunin mo na ibutang diyan. Daghang mga bata ako nakita sa YouTube na gibutangan ng karton. Gilimigas lang. Di mag-isa kabalo mamapha. Okay na to makita sa mga tao kay maluwas pa. Nga dili makita. Gilamigas kay siyempre bagong kuan gud bago nga tao na pay mga dugo-dugo. Nangamatay taon pagkaluya. Nga naman ang bibi sigson wala na siya ay buot. Ang Ginoo sa Marcos ang muto magpabautismo maluwas na ni pagtuo. So ayon pakita sa mabutang to justify your sin. Aron lang jud ka makarason nga awa may impierno diha kung gamit tulunggon. Gibadlong na kay sa daang tunggon. Nya nene bagong tunggon magpabadlong puga. Okay. Unya, wa may mabasa nga mga tulunggon. Diha sa unang Korinto 7 atong tanawon po. Verse 2. Unang Korinto 7 versikulo 2. Apan tungod sa mga pakighilawas 72. Apan tungod sa mga pakighilawas pasagdi ang mga nga ang tagsa ka lalaki magbaton sa iyang kaugalingong asawa ug ang tagsa ka babaye magbaton sa iyang kaugalingong bana. Dini klaro kayo mga igsoon na tungod kuno sa kanang term na gud nga paghilawas kung sa hinungdan na kaulag. Dili maka makigilawas ug wala ka gibati og kanang kaulag sa Tagalog na siya kalibugan. Mga ana ba? So tungod sa kaulag apan tungod sa pagpakighilawas sa ubang nga termino ni siya kaulag pasagdi na ang tagsa ka lalaki magbaton siya ang kaugalingong asawa. So kung dili mabugnan mapag magminyo ka ug ang magbaton sa iyang kaugalingong asawa kung ang lalaki magbaton siya ang kaugalingong asawa ug ang tagsa ka babae magbaton siya ang kaugalingong bana unsay rason kana pakigilawas dili kay murag iro sa kinsa lang o aron malikayan magbinyo ka magbaton kag kaugalingon nimong asawa kaugalingong bana moingon mo ka nga asa may mabasa di abra nga bawal og daghang asawa mao pa imong alibay mao pa imong excuse kay mao man imong excuse mitungod sa tulunggon asa may mabasa diha nga bawal magamit og tulunggon sa para moingon mo ka asa may mabasa diha nga daghan og asawa si David nagamit man pod. Di ba? Muna yung mga alibay sa mga tao igsoon na musupak yun sa sugo sa Ginoo. Diya, imong masabtan sa verse 2 na magbaton kag imong kaugalingon. Dili na kinahanglan nga bawal magbaton og daghang asawa, bawal magbaton og daghang mga bana. Dili na kinahanglan naman. Diha pa lang imong masabtan nga pasagdi nga magbaton ang lalaki og kaugalingon niyang asawa. Ang babae magbaton siyang kaugalingong bana. Klaro kayo. Dili na tagsa-tagsaon igsoon nga pagingon sa Ginoo nga Noe paghimog kahoy aarkas kahoy nga goper bawal ang lubi bawal ang akasya bawal ang lawaan bawal ang mahogani mapumili igsoon ang Biblia basin og usa na ka dabtrak ang Biblia tungod kay daghang kayo bawal specific ba tagsa-tagsa dili na kinahanglan igsoon masabot na nimo diha sa gitawag og specific o generic.
Pag specific gani, pasabot nimo nga di pa klaro. Ay nagbangutana nga ang Ginoo diha sa bagong tugon kasing-kasing ray iduyog. Nga magaduyog sa inyong kasing-kasing. Ay nagpangita og rason nga asa man ang bawal diha nga mogamit og mga organ. Dili na igsuon. Mingaw na sila. Mao man guni akong talent, nga mogamit og tulunggon. Maayo ko mo gitar, maayo ko mo kumbo. Kanang God-given talent. Sama na nga. Imong ipatigbabaw imuhang authority sa imuhang kaugalingon. Authority over self, mga igsoon. Not doing the authority of Christ. Nya karon ang imuhang talento kanang tumbling. Pag tumbling mo ka panahon sa simba. Ug tumbling ni mga nagtawag skyscraper kana magkuan ba magkat-kat na mga pangpang magsaka-saka mo ng kilid sa simbahan. Kay bawa imong talent. Dili mahimo igsoon nga gamiton nimo imong talent diha sa mabuta nga wala pud di allowed sa Ginoo. Di ba? Kung naghiingon sa Biblia, awit, kanta, diniyugan ng kasing-kasing, ay na pag himog butang nga wala gisugo diha sa balaang kasulatan. O namay mingon diha kanang magsayaw, magsayaw-sayaw mo ka. Yodeling, gymnastic, kanang magbalintong-balintong. Muna ito nakita mga igsoon. Piano is an aid, mingon sila. Kanang piano man good brad, aid ra na. Kabalo mo sa aid, kana bang mahimo siya bisag wala. Muna siya ang aid as long as kuan mo ba imong matuman ang kuman. Kining awit when you sing, pwede ba kang mag-awit bisag wala piano? Pwede. So dili sa aid. Ano man? Kaya kung mugamit ang piano, that is another term of music, that is addition. Dili yun na aid, mga igsoon. Kung sa'y aid? Microphone. Gigamit ang microphone, aron ang tingog, bukusog. Muna sa'y aid. Aid. Support. Pwede man kung magwali sa gulay microphone. Madugga na lang gihapon. So, pag mugamit ang microphone, muna sa'y aid. Dili siya addition, aid lang. Aron ang ato ang tingog bukusog. Ang gingon diha magkanta. Kanang sumbok. Aid man na siya or addition. That is an aid. Ngano man diha siyang pagkanta na may uban na dili maka-memorize. So, imong kuha ang sumbok to sing, that is an aid. Dili na siya addition. Kay wala man gihapon na wala man na lahugay ang balaod, ang sugo, mga igsuon. Sama panalit aneng aid. Diya sa Genesis Kapitulo 6, 14, taman sa 16, nag-ingon na Diyos, maghimo ka, Noe, sa kahoy, sa arka, sa kahoy nga guper. Kung sa may aid. Makahimo ba ka og arka? Makapanday ba ka og arka? Mawala kay gabas? Dili baka makadukdok baka sa lansang kung wala kay martilyo. So, muna ingon diya nga aid. Aid ba? Aron ang imuhang trabaho, mapasayon. Muna ingon diya, mapasayon. Kung sa may addition, ang addition, kanang mugamit kag lain nga kahoy, gawas sa gisugo. Ang gisugo is guper wood, so kung naay oak tree, cedar, mahogany, lawan, o sa panay ng kahoy, that is addition. So, piano is not an aid, but addition. Ano man, kay naas, mag-provide siya og laing nga music, o laing voice, dili siya human voice. So, muna siya ay addition, mga igsoon. So, kining PowerPoint, minsan ka mo gamit lagi mo PowerPoint, gamit lagi mo mga speaker. Kanang speaker, nag-produce ba na siya lain nga music? Wala. Nahimo na siyang loudspeaker. Para mo kusog na ito ang tingog. Kanang PowerPoint, dili man na siya ingon nga addition. That is an aid. Tapang,
aron diha sa tong pagtuon mapadali. Oh, mapadali siya. Muna siya ay aid mga igsoon, not an addition to a certain command. Yang command niya is to sing. So ato nabaluan ang music adunay duha, vocal o instrument. So piano dili na siya aid but addition. So diha sa pag-awit kung butangan nimo another musical instrument, dili na siya igsoon aid kung dili addition na siya. Lord's Supper. Ato makita kung sa may aid, tray, cups. Muna siya aid. Naging man diya. Diya sa Matthew 26, adunay paghandom sa balaang panihapon. Dayon, kung saan man nimo sa pagpatuman, pag-execute sa sugo sa Ginoo, gamit ka og gagmayng cups. Dayon, kung saan mo na pagpitpit ng gagmayng cups, tagsa-tagsaon nimo nya 1,000 ka buok ka member. Karon sa mga man, so gamit siya og tray, butanganan sa cups, dili na siya addition, but that is aid. Pero kung butangan nimo peanut butter ang ostiya, kanang tinapay nga wala ipapatubo, mo na siya ay addition. Kaya ang gingon diya unleavened bread man. So butangan nimo siya peanut butter or cheese man na diya, dili na siya mao ang gingon sa Biblia. Mo na siya ay dugang mga igsoon. Mo na siya ay addition. Dili na siya aid. Oh. Diya sa singing, sama sa gingon, adunay mga alawiton, adunay projector. Wala mo tanagamit og kining projector sa diha sa tuang pag-awit, kundi ato nang gigamit ang projector para sa tuang Bible study. So, aid lang na siya. Galabiton, katabang, kabang, muna siya aid. Kung sa may addition, piano, drums. As I said, kana sila kanang drums, piano, guitar, that is instrument, musical instrument. Dili na siya, that is another klase sa music. As I said, a music, vocal or a capilla or instrument, musical instrument. So having organ, drums, or guitar diha sa panimbahon, that is addition sa sugo sa Bible sa Efeso 5:19 nga singing. Singing, making melody in your heart through the Lord. Muna ito makita ang kagisuunan. Muna na sila. Unya, naman lagi mga kwanbrad, tulunggon. Naman lagi golden bowls. Na mga alpha lagi dito sa langit. Atong tanawon. Diya sa langit, 5-8. Pinadayag. O siya nakuha niya ang basahon na nagyaog sa atubangan sa kordero ang upat ka mga binuhat nga buhi ug ang kaluhaan ug upat ka mga ansyano nga ang tagsa-tagsa kanila may mga alpa ug mga panaksan nga bulawan nga puno sa insinso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. So kini nga itong mabasa igsoon sa Revelation, mostly yun mga figurative, dili sa literal. Kung mo tanawon, adunay mga panaksan nga bulawan nga puno sa insinso nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan, dili na sa literal igsoon nga incense. So po magpa-insinso sila sa langit. For what? Para asa? Ang ato makita nakatudi ay is the prayers of the saints. Na ay 144 ka mga ansyano, so puro lalaki, ansyano man. May nag-ansyana, kaya lalaki, babae. Nga, ang tagis-tagis sa kanila may mga alpa. So, na yung mga alpa, mga igsoon, pero kining alpa ito makita, asa man siya, tanawon ang 14:2. Ug dungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit. Ingon sa hinagana sa daghang mga tubig ug ingon sa tingog sa usa ka mapusog nga dalugdog ug ang tingog nga nadungog ko ingon sa mga ngalpa nga
kablit sa ilang mga alpa. Kini igsoon, dili siya literal. Ha? Dili siya literal nga alpa. Atong balikon sa pagbasa. O nadungog ko, kisa man si Juan. Na siya nadunggan. Mura pa ka nang mingaw kay na nakay madunggan, paminahon mo. Mura magkuan. So dili ka sure kung sa to. Nakita ko og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit so nasa nadunggan. Ingon. So murag o naingon murag parehara na siya. Ingon sa hinagana sa daghang mga tubig. So ayan nadunggan, murag ka ng tubig ba nga nag-agas ba nga nabi to sa pulse? Ana? Hinagana sa daghang mga tubig ug ingon. So aba na siya murag or daw. Dili siya sure. Ug ingon sa tingog sa usa ka makusog nga dalugdog. So mura po siya tubig nga hinaganas, mura po siya dalugdog nga makusog sa Panginoon. Ug ang tingog nga nadungog ko, ingon, murag, ingon sa mga mag-aalpa nga nagablit. So dili siya literal nga harps nga alpa mga igsoon nga itong mabasa diya sa balang kasulatan. Ang punto yani, pananglit, for the sake of arguments, na ay tulunggon. Ang problema, nabata sa langit. Wala pa. Napata sa yuta. Sa tabaw, napata sa yuta. Ayaw sa problema, mabutang sa langit. Kaya naman ka sa yuta. Make sure, malangit ka. Diba? Muna sa punto igsoon. Ang problema atin sa yuta sa. Kaya kung dinin kalibutan na sa yuta, dili ka makatuman, di ka makasulod sa langit. Kung pananglit na itulunggon sa langit, kung sa may problema na, kung tagaan ko sa Ginoong alpa dito sa langit, bisag di ko kabalo, mukaplit ko, ano man, mo man ang gusto sa Ginoo. Dito sa langit, napamata sa yuta. So, ang atong buhaton, ang mga pagi, ang mga sugo sa Ginoo din sa yuta, muna siya basihanan kung malangit pa tao dili. So, diya sa Ginoo ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Bisan pa imong isakripisyo, imong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero wa ani mo tumana.